Okay, excited na naman ako ngayong araw na to kasi nagpadala na naman ang ating kaibigan mula sa Digital Walker ng bagong lineup ng CMF, yung sub-brand ng Nothing. Andito sa akin ngayon itong CMF Phone 1, tapos gamit ko na itong CMF Watch Pro 2 at andito rin sa akin itong CMF Buds Pro 2. Recently lang napag-usapan natin 'di ba yung CMF Watch Pro at saka yung CMF Buds Pro. Marami akong nagustuhan doon na na-mention ko doon sa video na yon at marami din mga naging positive feedback sa mga nakabili. At ito na naman guys, umatake na naman yung CMF para ma-refresh na naman yung mga mata natin sa bagong mga design nito. Excited na ako pag-usapan itong mga to kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? So nga pala si Poy and welcome back sa channel. So bago ang lahat guys, pag-usapan muna natin yung presyo ng mga ito. So sa official price ng Digital Walker, itong CMF Phone 1, ang price nito guys ay 15,490 pesos para sa 8128 and then 17,490 pesos naman para sa 8256 which is itong hawak ko ngayon. Tapos para dito sa CMF Buds Pro 2, ang presyo nito guys ay 3,790 pesos and then para dito naman sa Watch Pro 2, 4,390 pesos naman. Available na itong mga to guys sa Digital Walker, so check nyo yung mga links dyan sa description box. Unang gusto kong pag-usapan natin dito of course itong CMF Phone 1 na talaga namang alam nyo yun, ito yung pagkakaroon niya ng modular design. So as you can see guys, very unusual yung design nitong CMF Phone 1 dahil nakalitaw no, yung mga screw and then meron tayong bilog na makikita dyan sa may corner. Sad to say guys, hindi tayo napadala ng Digital Walker ng kanilang media kit kung saan meron silang kompletong accessories para dito sa CMF Phone 1. To give you an idea, ito yung mga nakuha kong source no, sa iba't ibang tech reviewers na napadalahan ng media kit. So basically guys, itong CMF Phone 1, natatanggal yung back panel niya at napapalitan siya ng iba't ibang kulay. Para sa akin guys, sobrang na-excite lang ako dahil nga, yun nga, nung nalaman ko na meron siyang modular design, yung unang naisip ko agad, yung mga nagti 3D print, alam niyo yun, yung gumagawa ng kung ano-ano, mga lagayan, ganyan, pwedeng magawa dito guys sa CMF Phone 1. Una sa lahat yun nga, napakadaling tanggalin nung back panel nito tapos palitan ng ibang design. And then itong nasa ilalim niya guys, itong parang knob niya, natatanggal din to guys at kasama sa accessories na meron dito sa CMF, pwede natin siyang lagyan ng phone stand. And then pwede rin natin siyang palitan doon sa official lanyard ng CMF, no? Pwede rin natin siyang ikabit dito or i-attach. Alam niyo yun, kaya doon pa lang inisip ko na marami tayong pwedeng gawin dito sa CMF Phone 1 pagdating sa kanyang design. Kaya shoutout sa mga nagti-3D design dyan, simulan nyo na guys gumawa ng design para dito sa CMF Phone 1. Now, baka ang tanongin nyo, Kuya Poy, yan lang yata yung strength niya or yung pinaka-base or main feature nitong CMF Phone 1, no? Yung kanyang modular design. Hindi guys, kasi para sa akin, sobrang balance ng pagkakagawa sa kanya or yung mga features na nilagay nila dito, tulad nung dito sa kanyang screen or sa kanyang display. So para dito meron siyang 6.67-inch Full HD Plus AMOLED display na may 120Hz refresh rate. Supported siya ng HDR10+ at umaabot yung brightness niya hanggang 2000 nits. Maganda yung display niya guys, sa color profile niya, very contrasty or vivid. Nagpa-black palalo yung screen niya dahil sa kanyang team ayan, sa kakaibang team ng Nothing, no? Wideband security level 1 na rin siya, so meron tayong HD sa Netflix and other streaming platform. Kaya yun, may enjoy talaga natin or maganda yung viewing experience natin dito dahil nga AMOLED, smooth siya dahil meron siyang 120Hz. Speaking of visual experience, yun nga, pag-usapan natin na mabilisan yung team or yung operating system nito na Nothing OS 2.6 based on Android 14. Ito yung something na talagang nagustuhan ko, no, dito sa Nothing branding dahil ewan ko, yung pagka-monotone niya, yung pagkakaroon niya ng monotone tapos dot design or matrix design, dot matrix design ba yung tawag dito? Nakalimutan ko na. Yung overall experience, very smooth. Wala tayong any bloatware na makikita or ads. Talagang almost stock Android na siya guys. Sabi ko nga sa inyo sa reviews natin na kung gusto nyo makatry ng kakaibang experience, mapa-UI, alam nyo yun yung overall branding or para ma-refresh lang yung experience nyo sa mga smartphone, try nyo nga ang Nothing or itong CMF Phone 1. Pagdating naman sa performance niya guys, para sa akin balance siya kasi
sinamahan siya ng clean and very smooth na operating system plus reliable na chipset, which is yung MediaTek Dimensity 7300. Meron siyang 8GB of RAM, either 128 or 256GB of storage. Ang maganda dito, expandable siya up to 2TB via micro SD card. Meron siyang 5000 mAh battery na supported ng 33 watts fast charging na for me, hindi naman siya yung mabagal, hindi rin naman siya yung masyadong mabilis. So, para sa akin guys, nasa sweet spot no, yung 33 wattage. Sinubukan ko siya sa Genshin Impact at Call of Duty Mobile at ito yung performance niya. Now, pagdating naman sa camera nitong CMF Phone 1, meron siyang 50 megapixel main camera, 2 megapixel depth sensor, at 16 megapixel sa front camera. Pwede tayo mag-shoot dito ng hanggang 4K 30fps sa kanyang main camera, then 1080p naman sa front camera. And for me, nagustuhan ko naman yung color science, no, or yung image processing, no, ng CMF Phone 1, which is close to real colors, no, or kung ano yung nakikita natin in real life. And at the same time, meron siyang details, okay ang dynamic range at okay ang performance niya sa portrait mode. Ito yung sample video recording guys sa CMF Phone 1, 4K 30fps, main camera. Ay. Ay. You know. Ayos ah. Ito naman pagdating sa front camera niya, 1080p 30fps. Let's go! Pwede na, tsaka ano siya oh. May EIS. Diba? Kumusta guys? Para sa inyo yung camera performance itong CMF Phone 1. Comment down below. Pag-usapan natin yan. So yep, basically yun yung pwede nating ma-expect dito sa CMF Phone 1. Pinaka talagang tumatak sa isip ko dito ay yung kanyang modular design. Sabi ko nga kanina guys, endless possibilities ang pwede natin magawa dito, lalo na nga sa mga mahihilig gumawa ng DIYs, mag 3D print, or maging sa mga small companies na gumagawa ng mga phone accessories, no? Marami tayong pwedeng gawin dito sa CMF Phone 1. Maganda yung overall experience ko sa kanya. Sabi ko nga sa inyo guys, close to stock Android yung kanyang OS. Tapos nagustuhan ko ba dahil kakaiba yung mismong UI niya. Very smooth, vibrant, maliwanag, malinaw yung kanyang display. And then pagdating sa kanyang performance, nakita nyo naman guys na kaya niyang i-handle, no? Pati sa doon sa heavy game na sinubukan natin, which is yung Genshin Impact. Playable siya at high settings. And yun nga, kakakita nyo lang ng mga camera samples dito. For me, satisfied naman ako sa naging results.
Now, pag-usapan natin na mabilisan nitong CMF Watch Pro 2 dahil yung nilabas nilang lineup ngayon guys, kumbaga parang in one sila or magkakapatid dahil unang-unang kong napansin dito guys, yung mismong frame nitong CMF Watch Pro 2, natatanggal yung parang pinaka-frame niya sa top part, no, which is again another modular design. Hindi ko alam kung meron ng available na design or pwede nating mabili mula sa CMF, pero panigurado guys, magkakaroon tayo sa market niyan. Maganda yung design niya guys. Doon sa Watch Pro na na-review natin is box type, no. This time guys, rounded na yung mismong yung design niya, which is para sa akin okay din naman. Tapos nagustuhan ko pa yung build quality niya dahil una sa lahat waterproof siya. Meron siyang IP68 rating, meaning pwede natin siyang ilubog sa tubig or pwede natin siyang gamitin habang nagsuswimming, nakababad sa tubig ng up to 1.5 meters. And then yung strap niya guys, instead of silicone yung ginamit nila dito, nagtry sila dito ng leather, which is for me okay din siya guys. Nagmukha siyang classy, no, na pwede natin siyang gamitin sa casual or maging sa formal events. Meron siyang speaker dito na ang use niya ay pwede tayong makapag-receive ng call or pwede tayong mag-answer ng call mismo dito sa CMF Watch Pro 2, which is yung isa sa gusto kong feature dito. Meron siyang functional crown dito na button na din siya na sobrang satisfying siyang gamitin. Pagdating naman sa kanyang display, meron siyang 1.32 inch screen size na may AMOLED panel na mayroong AOD feature and auto brightness. Maliwanag naman yung display niya guys na kahit na sa labas natin siya gagamitin, kitang-kita pa rin natin yung orasan. Other tools na meron dito sa CMF Watch Pro 2 ay meron siyang built-in GPS, no? Meron siyang calculator, meron siyang stopwatch, meron siyang alarm clock, at marami pang iba. Now, yung two essential or yung two important function na meron dapat sa isang smartwatch ay yung health monitoring at yung fitness monitoring. Kompleto rin tayo dito guys. Meron siyang heart rate monitoring, blood oxygen monitoring, breathing exercise, stress test, sleep monitoring, and up to 130 plus na sports mode. So kung yun yung hinahanap mong feature sa smartwatch, kompleto tayo dito guys sa CMF Watch Pro 2. Very useful din yung application na to kung saan pwede nating palitan yung watch face na meron dito na sobrang dami guys. Magsasawa na lang kayo mamimili kung anong style yung gusto nyo, digital, artistic, marami guys. Pwede rin natin makita dun yung kabuang data, no, ng health natin at yung sa fitness. Marami pang ibang settings na pwede pa natin kalikutin doon, like yung sa notifications, kung ano lang yung application na gusto natin na ma-notify tayo dito, like for example yung WhatsApp lang, Messenger, pwede natin siyang ilagay doon. So yep, para sa akin guys, another sulit na smartwatch na naman ang nirelease ng CMF. At yung talagang tumatak din sa isip ko dito ay yung kanyang interchangeable na bezel, no, or yung kanyang frame na again, marami na namang magre-release sa market niyan for sure na iba't ibang design para dito. Ano lang, nai-imagine ko lang talaga guys na alam niyo yun, isa lang yung watch nyo pero pwedeng everyday iba't iba yung akala nilang suot mo dahil nga napapalitan yung dito sa may top part niya. So yun lang, share ko lang. Bakit ba? Proceed tayo guys dito sa CMF Buds Pro 2. Now, para dito guys, hindi na naman nagkakalayo yung branding or yung personality. From Phone 1 to Watch Pro 2 hanggang dito sa Buds Pro 2 guys. Tingnan nyo yung Phone 1 at itong Buds Pro 2, meron silang parehas na parang knob, no? Itong Buds Pro 2, knob talaga siya guys. Volume knob talaga siya na functional. Hindi lang sa volume guys, pati yung pag-control natin sa noise cancellation, voice assistant, pwede natin ma-activate dito. Or kumbaga ito yung pinaka-physical button niya. Now, yung pinaka-nagustuhan ko dito guys, and for sure magugustuhan nyo rin yung kanyang audio quality. Kasi guys, high-res certified na to, meron siyang LDAC support at meron siyang Dirac support, which is ano yun, 360 cinematic audio or spatial audio. Bluetooth 5.3 connectivity na siya. Meron siyang low latency mode or game mode. Tapos meron siyang smart active noise cancellation na very effective siya for me nung tinetest ko to. Transparency mode is okay pero hindi siya kasing performance nung ginagamit kong nating Ear 2. But still, okay pa rin yun kasi meron tayo dito. Battery life is also good. Up to 11 hours yung pwede nating magamit dito sa earbud and up to 43 hours naman kasama yung case niya. So yep, overall kung gusto mo ng matinding audio quality na talagang alam niyo yun, maantig ka dahil maganda talaga yung tunog niya guys.
Na-surprise nga ako kasi sa ganitong presyo niya ay makakakuha tayo ng magandang audio quality. Plus pa dito yung supported siya ng application which is pwede natin kalikutin yung equalizer depende sa taste or timpla na gusto natin. And that's it guys for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito. Feeling ko mahaba talaga itong video na ito pero yun nga, sana nakatulong kung sakaling naghahanap kayo ng video or review patungkol dito sa CMF Phone 1, dito sa CMF Watch Pro 2 at dito sa CMF Buds Pro 2. Watch Buds CMF Buds Pro 2. Again, kung interesado kayo dito sa mga ito, meron na po sa Digital Walker. Yung official link na to, nandyan na sa description box. Alright, so hanggang dito muna sa ngayon guys. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!